Do you laugh when I forget the sugar? Do you smile when I linger longer? Do you hear my heart in the clink of my spoon? Do you see me dance in my quiet room? Coffee with Jesus, warm and sweet, talking about my days, my tangled feet. You care for the little, you hold the whole. Coffee with Jesus, soothing my soul. It's like a whispered prayer. Sunlight dances on my kitchen chair. I pour a cup for two. I know you're there. Coffee with Jesus, warm and sweet, talking about my days, my tangled feet. You care for the little, you hold the whole. Coffee with Jesus, soothing my soul. I tell you how the laundry's piled high, how I cried when I saw the sparrow fly. You nod like the heavens don't mind my sigh. Your silence hums louder than words. Your gaze fills spaces I thought absurd. Coffee with Jesus, warm and sweet, talking about my days, my tangled feet. You care for the little, you hold the whole. Coffee with Jesus, soothing my soul. Steam rises like a whispered prayer. Sunlight dances on my kitchen chair. I pour a cup for two. I know you're there. Coffee with Jesus, warm and sweet, talking about my days, my tangled feet. You care for the little, you hold the whole. Coffee with Jesus, soothing my soul.
my kitchen chair. I pour a cup for two. I know you're there. Coffee with Jesus, warm and sweet. Talking about my days, my tangled feet. You care for the little, you hold the whole. Coffee with Jesus, soothing my soul. I tell you how the laundry's piled high, how I cried when I saw the sparrow fly. You nod like the heavens don't mind my sigh. Your silence hums louder than words. Your gaze fills spaces I thought absurd. Coffee with Jesus, warm and sweet. Talking about my days, my tangled feet. You care for the little, you hold the whole. Coffee with Jesus, soothing my soul. Do you laugh when I forget the sugar? Do you smile when I linger longer? Do you hear my heart in the clink of my spoon? Do you see me dance in my quiet room? Coffee with Jesus, warm and sweet. Talking about my days, my tangled feet. Praise God. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Once again, ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Start na po tayo. Nag-isip po kanina kung kasi ginabi tayong masyado. Dami kong tinapos kasi. Pero sabi ko, sige, tuloyin natin. So, purihin ang Panginoon. We have a Bible study tonight. About faith pa rin. Part 2 nung atin pong tinalakay last week. No? Okay. So, alam nyo, isa sa mga favorite topic ko lagi, pananampalataya, faith. Kasi, ang daming pagsubok, ang daming labanan. At kung wala tayong pananampalataya o kaya mahina ang ating pananampalataya, matatalo tayo. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 4, by faith, we overcome the world. You know? By faith, we have victory in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya, nagtatagumpay tayo sa pakikipagbarang spiritual because we have faith in the Lord Jesus Christ. Okay. So, diretso na po tayo at para tayo po ay huwag masyadong gabihin. Hello, salamat po sa inyo lahat. Batiin ko na lang, basahin ko rin yung pangalan para start na po tayo. Hello, Sister Bel Magluyan. Hello. Yan, Mary Ann Alvarez. God bless you all, mga kapatid. Leonida Llorica, ba yung ating malae. God bless malae. Francisca Armamento, God bless you more. Sister Vita Ontiveros. No? Tomas Bautista, Tamen Idol watching. At ang aking bayaw, si Orlando Malonzo Polintan. Ano? Tawag na si Joyce. Bayaw ko po yan. God bless, Lando and Joyce. Ged San Diego, God bless you, kapatid. Ano? Sister Vita Ontiveros, God bless. Sister Ansing, you know. So, let's go mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Kahit puno kami ng kaabalahan, madaming pressure, maraming tinatapos. Pero
binigyan mo pa rin kami ng time, opportunity to study your word sapagkat priority talaga, Panginoon, to be in your presence and to study, to hear your words. Maraming po salamat, Panginoon, at palalakasin mo minsan pang aming pananampalataya through this topic about faith. Maraming po salamat, Panginoon. At sa gabi ito, kasama namin ang ilang mga kapatid, yung mahahabol, at yung iba after the live stream, pero manonood pa rin sila. Pagpalain mo sila, those who are sick, heal them by the power of your words. Those who are weak, let them say, I am strong, sapagkat palalakasin mo mga mahina, physically, emotionally, and even spiritually, i-revive mo ang iyong mga anak. Ngayong gabi, release your anointing, surround us with your favor, with your grace like a shield. And we bind all demonic spirit of destruction in the name of Jesus. And we release your children, Lord, yung mga na-oppress ng mga demonyo, yung mga pinahirapan, ng mga problema in the name of Jesus. Set them free in the name of Jesus. We declare victory sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, we declare victory, success, and prosperity. In Jesus' name. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa amin pong Bible study na amin pong gagawin. In the name of the Lord Jesus Christ, the all the glory and honor. Hallelujah, forever and ever. In Jesus' mighty name, amen and amen. Glory to God. Okay, maganda itong ating bagay sa pagkakape. Coffee with Jesus, ano? Okay, para maiba-iba naman tayo. All right. So ngayon po gabi ang ating meron akong inihandang topic nung tinignan ko itong outline ko, hindi ko pa pala natatapos yung last week. May part 2 pala. So, atin pong pag-aralan yung part 2 ng ating tinalakay last week. No? Ang title po, What is Faith in the Word of God? No? Ano ang pananampalataya sa salita ng Diyos? Okay. Basahin natin ating mga scriptures. Hebrews chapter 11 verse 1. Thank you, Jesus. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 6, and without faith it is impossible to please Him, for the one who comes to God must believe that He exists, and that He proves to be one who rewards those who seek Him. Okay, another verse, Romans 10:17. So faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Okay. Ito yung mga foundational scriptures natin. Now, bakit napakahalaga na maging pundasyon natin ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo? No? Alam nyo, lahat naman ng religions gumagamit ng pananampalataya. No? Relihiyon na Buddhism, Hinduism, Islam, name it. There are thousands of religions in the world. No? At yung mga binanggit ko, yan lang yung mga sikat, mga kilala. Pero there are thousands of religions na hindi natin alam. Ano? Maging sa mga kabundukan, sa mga tribes, may mga kanya-kanyang religion yan. Ano? Bakit ganon? No? Ang religions dumadami ng dumadami. Alin ba talaga ang tunay na relihiyon? Ano? Ang tunay na relihiyon, yung bumabago ng buhay ng tao. No? Ang tunay na relihiyon, yung makikita mo ang kilos ng gawa ng Diyos, ang himala ng Panginoon, at ang bunga ng pananampalataya, no? Sa iyong pinaniniwalaan, merong epekto sa buhay ng tao. Yung buhay ng tao ay nagiging banal, no? Nagiging holy and righteous, nababago. Sabi nga 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation.
all things are passed away, behold, all things are become new. No? So, merong effect. Yung tunay na religion, merong effect sa buhay ng tao, bumabago. No? Yung totoong pagbabago, kasi madaling magaya-gayahan eh. Magbait-baitan, ano? Sa harapan ng publiko, kagaya ng isang namatay na, na prophet daw yon sa Africa. Na hindi ko nababanggit pangalan. Sikat siya. Ang daming himala sa kanyang church. At meron siyang deliverance ministry. Then, bandang huli, may mga lumabas sa kanya na mga dati mga workers niya, galit sa kanya. Sabi ko, nung napanood ko sa TV, itong mga tao ito, naninira lang sa senior pastor nila. Isa sa pinakamalaking church sa Africa yung church nila. At saka isa sa pinakamayaman. Kaya dumami ang members ng church niya dahil sa miracles po. Talaga ang dami miracles, yung hindi mapaanak mismo, doon nanganak. Ano daw yun? Suhi ba ang tawag doon? Sabi ng doktor, kailangan i-operahin. Doon kinuman niya, nanganak. Yung paa na nabubulok, na-restore, gumaling. Then sabi nung ibang mga lumabas sa kanya, he is using witchcraft in healing the sick and in doing miracles. Sabi witchcraft daw. Then bandang huli, nung namatay na nga ito tao ito, bago siya mamatay, yung building nilang napakataas, napakalaking building, talagang ginuho ng Panginoon, winasak ng Diyos. Then after ilang months, saka namatay itong tao na ito. Then nalaman ko na ito palang taong ito hindi talaga, hindi siya Christian. At sa harapan ng publiko, ng mga members niya, ang bait-bait niya, pero nagsasabi yung mga staff, yung mga workers niya, talagang ginagawa silang alipin. Matutulog siya doon sa kwarto niya, napakaganda Yung dalawa niyang gwardyang alipin niya doon niya sa banyo, pinatutulog. Nakahiga lang doon sa tiles. Walang kumot, walang ulo. Para silang na-hypnotize na sunod-sunuran Ganyan sa mga kulto. At nalaman natin, cult church pala itong sa kanya ito. Pero, ginagamit niya ang pangalan ni Jesus. Yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Sinong maliligtas? Kundi yung gumaganap sa kalooban ng Ama. Sabi ni Jesus, sa araw na yun, maraming magsisitawag sa akin, Panginoon, Panginoon, di ba't kami nagpalay sa mga demonyo sa iyong pangalan? Ginamit namin ang iyong pangalan. Sa paggawa ng himala, sasabihin ko sa kanila, sabi ni Jesus, magsilayas kayo, kayong mapaggawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo kailanman nakilala. So maraming ganyan, using the name of Jesus. Pero fake pala. At itong taong ito kinukwento kong namatay na, yung pala naglaba siya yung mga katotohanan na bumabayad pala siya ng mga tao para magdrama, gumawa ng kunyari miracles, hindi naman pala miracles, binayaran lang yung taong yun para maraming ganyan sa Africa. Mayroon din ako nakita sa YouTube na patay, binuhay, binuhay yung patay, bumubuhay yung patay. Yung pala, yung grupo na yun, na sindikato niya, kumukuha sa bundok ng mga natives. Yung hindi kilala ng sino man, dadalhin sa city, doon sa church nila, at magpapanggap na namatay, nasa kabaong, then ikukuman, mabuhay ka sa pangalan ni Jesus, then mabubuhay yung patay. Ay, hanga yung mga tao, laki rin ng church niya because of miracles. Yung pala yung mga nagsabi, yung mga dating kasamahan niya, mga workers niya na kumukuha sila ng mga tao sa bundok yung hindi kilala at binabayaran nila para gumanap, para sa drama. So maraming ganyan. Although sinabi ni Jesus na ang mga miracles, healing, manifestations of the power of the Holy Spirit ay hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng panahon, magaganap yan, mangyayari. Totoo talaga naman na hanggang ngayon, nag-ooperate ang gifts of the Spirit, nag-ooperate ang signs, wonders, and miracles sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. Pero sinasabayan tayo ng mga fake, ng mga false prophet, para malito ang mga tao.
So, yung iba naman, mga conservative, ng mga Protestant churches, doon nalaman gano'n, ay fake. Kaya, hindi namin na lahat. Kaya lahat, pag may miracles, nangaral ng mayroong mga miracles sa kasama, fake lahat yan. So, damay, lahat ng Pentecostal, charismatic, yung mga witchcraft practice niya, yung mga yun isa demon, nako, kaingat tayo magsalita, mga kapatid, mga kaibigan, kasi meron din sinabi ang Panginoon. Nung minsan na pinagkamala si Jesus ng mga Jew, na hindi naniniwala sa kanya at siya pinaratangan, sabi, gumagawa ka ng himala sa kapangyarihan ng demonyo na si Beelzebub. Sabi ni Jesus, magsalita na kayo o magkasala na kayo laban sa akin, sa anak ng tao. Magkasala na kayo laban sa espiritu. Magsalita na kayo ng masama patungkol sa akin, magsalita na kayo ng masama laban sa akin, no? Pero may kapatawaran kayo. Pero pag nagsalita kayo ng masama, you speak against the Holy Spirit, wala kayong kapatawaran sa buhay nito at sa buhay na darating. Walang forgiveness. Aba, magkasala ka na sa Ama, may kapatawaran. Magkasala ka na kay Jesus, may kapatawaran pa rin. Pero pag nagkasala ka sa Holy Spirit, wala kang kapatawaran. No? Aasa-asa ka, ligtas ka, yung pala pupunta ka sa impyerno. Bakit? Kasi nagsalita ka against the Holy Spirit. No? Ay maraming ganyan ngayon, ng mga church denomination, nagsasalita against the Holy Spirit. Kaya sabi ko nga, iingat kayo mga kapatid. Ano? We are saved as long na tayo we are abiding in the will of God. Pero kung kakalabanin natin ang works of the Holy Spirit, at pararatangan natin lahat naman ng palitang gumagawa himala by the power of demons, delikado ka. Paano kung mapatsyempo ka doon sa gumagawa ng himala through the power of the Holy Spirit? Tapos sinabi mo sa demonya, nanganganib ang kaligtasan mo. Tandaan nyo, ang kaligtasan natin free, libre lang. Hindi tayo karapat-dapat, pero by the grace of God, inilibre tayo sa kaligtasan. Kaya kung libre yan, sandali lang yan, bawiin ng Panginoon. No? Kaya sinabi ni Jesus, if you will speak against the Son of Man, may forgiveness. But if you will speak against the Holy Spirit, walang kapatawaran. Sa buhay nito at sa buhay na darating. No? Delikado, kaya ingat. No? So, totoo, mayroong mga fake na miracles, may mga fake na mananampalataya. Pero, kaya meron niyang fake kasi may totoo. Di ba kaya nga merong fake money? Kasi merong totoong money. Kaya may fake na 1,000 kasi may totoong 1,000 pesos. Yes. At madaling malaman ang mga fake. Magbe-bear witness ang Holy Spirit if you know the truth of God well. No? Kung alam mo salita ng Diyos, the Holy Spirit will confirm it to you kung yung nakikita mo, nasasamahan mo, yung napanood mo ay fake, kung sila false prophet o hindi. Yes, kung alam mo salita ng Diyos. Bakit? You are abiding in the truth. And the truth is the Word of God. No? Yes, sabi ni Jesus, ang truth daw is salita ng Diyos. Sa John 17:17, Father, sanctify them, my disciples, by your truth. Your word is truth. See? Okay. Now, so itong ating pag-aaralan, patungkol pa rin sa pananampalataya. So nabanggit ko lang yun kasi may mga ang dami nga nagsulputan na iba-ibang mga mananampalataya daw sila, pero mga fake naman, false, mga wolves in sheep clothing. No? So, tandaan nyo, ang salita ng Diyos, kapag ginamit natin, may kasamang himalayan. Accompanied with signs, wonders, and miracles. Yes, may kasama yan. Okay, now, what is this? What is faith in the Word of God? Bakit tayo ay may pananampalataya sa salita ng Diyos? Kaya tayo ay may pananampalataya sa salita ng Diyos kasi nananampalataya tayo doon sa may-ari ng salita. Yung pinanggalingan ng salita. Sino ba ang pinanggalingan ng salita ng Diyos? Kanino salita ito? Di sa Diyos. Kaya
meron tayong pagtitiwala at pananampalataya sa salita ng Diyos kasi nananampalataya, nagtitiwala tayo doon sa pinanggalingan ng salita ng Diyos, sa ating Diyos. See? Okay, kaya tayo naniniwala. No? So, we trust our God. We believe in the Lord Jesus Christ, our God. Kaya ano man sabihin niya, pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan din natin. No? Yung kanyang salita at ang karakter ng Diyos, equal, iisa. No? So, this faith is our faith in the Lord Jesus Christ is very important. Why? Because ito yung importante foundation sa ating pananampalataya as Christian. Ano? Why? Because through faith, naligtas tayo. Ephesians 2:8. Ano? Then, ang buhay natin, pamula nung tayo ay nag-ianak ng Diyos hanggang katapusan ng ating buhay, we must walk or live by faith in the Lord Jesus Christ. Yan ang buhay natin. No? Pamula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan, hanggang kunin tayo ng Panginoon, we must continue to live or walk by faith. Yan yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Ano? At kaya nga sabi sa ilang mga kasulatan, ano, na sinabi rin niya sa Hebrews at sa ilang mga talata sa ibang books na the just shall live by faith. Ang matuwid ni Kristo, tayo, we are just, kung tawag tayo ay we're justified by faith in the Lord Jesus Christ. Kaya tawag sa ating mga matuwid, righteous or just, mga matuwid. The just shall live by faith. Yun yung sinabi. Ngayon, pangatlo, importanteng foundation ang pananampalataya kasi 1 John 5:4 na sabi, we have overcome the world by our faith. Ano man problema, ano man labanan, laging pinangakuan tayo ng Diyos that we will overcome all our enemies. No? Whether it is problems in this life or those demonic spirit that is oppressing you, no? Or yung anumang ginagawa na pinapaikot ni Satanas sa sitwasyon at mukhang parang wala ng pag-asa. Pero sa pananampalataya natin, we are more than conquerors. We will overcome all our enemies. Parang sa ating bansa, no? Na namamayani ang kawalang katuwiran, ano? Ang mga nakaupo natin ay mga hindi na nagpapasakop sa constitutional law, sa batas ng konstitusyon, ano? Mukhang wala ng pag-asa ang ating bansa, no? Pero alam niyo po ba, the good news is this. May pag-asa pa. Jesus is our only hope. And when we continue to pray for our nations, lalabas at lalabas ang katotohanan. And the truth will set our country free from the lies and from the thieves of the enemies. From the lies of the devil, the Lord will set us free, and from all thieves of this country. Ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang huhusga, ang Diyos ang magtutuwid at magpapala sa ating pong bansa. Kaya there's still hope. Basta lumakad tayo sa pananampalataya, lagi may panalo, lagi merong hope. Kasi napagtagumpay na ni Jesus ang lahat ng pinakamalaking problem na darating sa atin, napagtagumpay ng Jesus when He died on the cross and He was resurrected. No? Lahat ng yun naganap para lahat ng kakaharapin nating problema, mapagtagumpayan natin. Bukod doon sa tayo iniligtas ng Panginoon, tayo ay mananatiling mapagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Dahil Jesus rose from the dead, now sat at the right hand of the Father, ang victory ay para sa atin. Kaya sa Bible, Romans chapter 8, tinatawag tayo, we are more than conquerors. Basta huwag kang bibitaw sa Panginoon, kapatid. Tiyak ang tagumpay. Basta huwag kang malalamig. Ang victory para sa iyo. Okay? So, ngayon, tingnan natin, no?
Faith is taking God at His Word. Ang pananampalataya, no, pinanghahawakan niya yung salita ng Diyos. Pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Kaya it is very important na ang mga mananampalataya, day and night, night and day, kung pwede lang, every minute or every second, we are reading and studying and meditating the Word of God. Mas marami tayong nakukuha sa salita ng Diyos, mas magkakaroon tayo ng karunungan nagmumula sa Panginoon, at mas magiging mabilis ang paglago natin spiritually. At sapagkat ang salita ng Diyos, yan din po ay food of our spirit. Yan ay pagkain sa ating spiritual life. No? Ngayon, kaya mahalaga malaman natin, maintindihan, matutunan kung ano ang sinabi ng Panginoon. Para tayo, doon sa sinabi ng Panginoon, patuloy tayong maninindigan, mananampalataya. Ngayon, ang dami pangako ang Diyos sa Bible. Sabi ng iba 1,000, sabi ng iba 3,000. Meron ako nabasa, sabi nila 33,000 promises. Dami nun. Lahat ng para sa atin. Ano man yun, ano man tama, 1,000, 3,000, 33,000. Ano man yun, basta maraming pangako ang Diyos sa atin. Na kung ating sasampalatayan ang pangako ng Diyos at magtitiwala tayo sa ating Diyos, ano man mangyari, ay tatanggapin natin ang sinasabi at daladala ng pagpapala ng salita ng Panginoon. So, what is faith? Faith is taking God at His Word. No? Pinaniniwalaan mo yung sinabi ng Panginoon. Kung gaano nagtitiwala ka sa Diyos, ganun din magtitiwala ka sa salita ng Diyos na iniwanan sa atin ng Diyos. Ano ba ang iniwanan sa atin sa salita ng Diyos? Ang Biblia. Yes. So faith is believing that what God says is true. Ang pananampalataya ay naniniwala kung ano sinabi ng Diyos ay totoo. Whether we see it or not, whether we feel it or not, or whether we understand it or not. Ano ibig sabihin ko? Kailangan panghawakan at tunay na pagtiwala at sampalatayan natin ang sinabi ng Diyos, maging ito may nakikita natin o hindi pa. Maging ang pangako ng Diyos ay natatagalan, hindi pa natin nakikita nagmamaterialize o nagmamanifest, huwag magbabago ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Whether nararamdaman natin o hindi, patuloy tayong magtiwala at manampalataya sa sinabi ng Diyos. Because faith is not by feelings or by seeing. Ano? Yan yung sinabi sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Faith is not through the 5 physical senses, kaya ka naniniwala. Hindi yung naniniwala ka kasi nakita mo. Naniniwala ka kasi naramdaman mo. Naniniwala ka kasi nalasahan mo, naamoy mo, nakita. It's not through our physical senses or by our physical senses. Faith is believing the word or the promises of God. Yan ang biblical faith. Ano? Kaya nga, we walk by faith and not by sight. Sabi ng iba, sabi ni Thomas, nung nabuhay si Jesus, kasi wala si Thomas Nung dumating si Jesus sa kwarto, nandun mga disciples, patay na si Judas noon, no? Absent si Thomas, siya lang absent. Kaya nung dumating siya, Thomas, you miss 1/2 of your life. Bakit? Dumating si Jesus, ang ating Panginoon. Namatay ng Panginoon. Kung ano nung pinagsasabi, hindi totoo. Ito sinasabi namin sa iyo. Dinalaw kami ni Jesus. He is alive. Sabi niya, alam nyo, maniniwala lang ako sa mga pinagsasabi nyo. Kung makita ko ang butas sa kanyang mga kamay at makahawakan ko ang butas sa kanyang kamay at butas sa kanyang tagiliran, unless na mahawakan ko at makita ko, hindi ako maniniwala. Anong point ni Tomas? Ang faith ni Tomas ay, to see is to believe. Yan ang motto niya. Yan ang faith niya. Thomas' kind of faith is, to see is to believe. And that is not Bible faith. Ang Bible faith, you must first believe the Lord Jesus Christ. And then you will see the manifestation of the goodness of the Lord.
yung pangako ng Diyos, makikita mo, magaganap. But first, you must believe the Lord Jesus Christ. Ang biblical faith ay, you must first believe, and then you will see. Ang Thomas kind of faith, hindi ito biblical faith, ay nagsasabing, makita ko muna saka ako maniniwala. Hindi ganyan ang pananampalataya tinuro sa atin ng Panginoon. To see is to believe. Yan po ang pananampalataya sa libutan eh. Makita ko muna. Sabi ng tatay ko na nabubuhay pa, bata pa ako sa pananampalataya. Bago ako nagbabasa ng Bible. Sabi ng ama ko, ng tatay ko, ako naniniwala, meron Diyos. Ako naniniwala na, pero sabi niya, pero yung pinaniniwalaan ko na sinasabi niya sa Biblia, gusto ko munang makita. Kasi, to see is to believe. Sabi ko, Dad, hindi lahat ng hindi mo nakikita, ibig sabihin ay hindi na totoo. Meron tayong hindi nakikita, pero totoo. Hindi. Ang mga totoo, yung makita mo muna. Sabi ko sa kanya, naniniwala ba kayo na may utak? May utak kayo? Sabi na, siyempre, napag-aralan natin yan sa school, may utak. Pero nakita nyo. Hindi. Ba't kayo naniniwala? Hindi na pala nakikita may utak kayo. Sabi niya, isa pa, naniniwala kayo may pilot doon sa eroplanong lumilipad sa itaas. O siyempre, alam natin, hindi lilipad ng eroplano unless may pilot. Nakita nyo ba yung pilot sa loob ng eroplano? Hindi. Ba't kayo naniniwala? Sabi nyo, to see is to believe. Sabi ko, naniniwala ba kayo na the smallest particle is atom? Ay, oo, kasi pinag-aralan natin sa science, sa physics, nakita nyo yung atom. Hindi. Kaya sira yung ganyang argument. Hindi lahat ng ating paniniwala, yun nakita natin. Merong mga bagay-bagay sa mundo at mismo rin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi natin nakita. Pero we have to believe our God. No? We have to believe the only Savior of the world that was sent by God, the Lord Jesus Christ. Dahil kung hindi, wala tayong buhay na walang hanggan. But first, we must believe. Hindi mo pwedeng questionin ang Diyos na, ipakita mo muna sa akin kung may heaven and hell. Ipakita mo muna sa akin yung katotohanan ng pangako mo na merong buhay na walang hanggan. Di ba pag namatay ang tao, wala na, para ka natutulog lang. Sariling personal na paniniwala, pero hindi yan ang totoo. Hindi yan tinuturo ng ating Diyos. Ang sinasabit katuruan ng Panginoong Jesucristo, you must first believe and then you will see the truth. So, ganun din sa lahat ng pangako ng Diyos. Sa pagpapagaling, sa pag-provide ng pinansyal, sa pagpaprovide ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay, sa pagtugon niya at pagsaklolo natin niya sa atin sa lahat ng mga problema, we must first believe our Lord Jesus Christ and then saka natin makikita yung kanyang pagliligtas. We must first believe the promises of God, the Word of God, before we see the manifestation of that promises. Okay? So, lagi nauna yung paniniwala at saka magkakatotoo. Even yung pinaka-imposible na pwede na mukhang hindi talaga mangyayari. Alam niyo po ba, sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, there is no limitation. Ang manifestation ng kanyang grace, wala limitation kung hindi rin natin lilimitahan ang Diyos. Don't limit God, and God will not limit His answer. Don't limit what God can do, and God will not limit His miracles sa ating buhay. Ano sabi ni Jesus sa Mark chapter 9 verse 23? Ano sabi niya? If you can believe, all things are
possible to him who believes. Kung ikay mananampalataya, kung kaya mong makapanampalataya, lahat ng bagay ay posible sa kanya, sa tao na sumasampalataya. Imagine, sabihin ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi, all things are possible. Sa pananampalataya, walang limitasyon, walang imposible. Sa pananampalataya, lahat posible. Yes. Maraming katotohanan sa mundo natin, yung realities of life, yung facts of life. Totoo lahat yan. Pag sinabi ng doktor, I'm sorry to tell you, Mrs., you only have 3 months to live kasi yung cancer mo, confirm na hindi ka nabubuhayin. That is facts of medical science. Reality of life, may limitasyon. Pag tinamaan ka ng cancer na matindi, hindi ka nagagaling. Papatayin ka. Yun ay mga facts of life, realities of life. No? Pero alam niyo po ba, the good news is, there is higher power than the facts of life. At yung mas mataas ang kapangyarihan niyan kaysa sa facts and reality of life, kung tawagin ay truth, katotohanan. Ano yung katotohanan niya? Ang katotohanan na yan ay ang salita ng Diyos. John 17:17, Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. So, ang salita ng Diyos, tinatawag na truth. Dalawa yung truth. No? Pangalawang truth na sinasabi sa Biblia, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So, kung paano ang salita ng Diyos ay truth, si Jesus ay truth. Kung paano si Jesus ay truth, ang salita ng Diyos ay truth. Because Jesus and His Word, they are one. One truth. At sinabi ni Jesus, John chapter 8, verse 31, if you will remain in me, and my word remains in you, you shall know the truth, and the truth will set you free. Anong point ni Jesus? Kung may kayo patuloy na mananahan sa akin, meaning, if you continue to believe, and to be with me, or to dwell in me, to abide in me, kung magpapatuloy ka sa pananampalataya mo kay Kristo, no? Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Saan? Sa malalaking problema niyan. Saan pa? Sa mga sakit at karamdaman na wala ng chance gumaling, you will see the miracle of God. Saan pa? Sa mga imposibleng bagay. Makikita mo lahat, all things will become possible because you believe the Lord Jesus Christ, who is the truth, and you also believe the Word of God, His Word, that is truth. Amen. Si Jesus ang nagsabi niya, hindi ako. Kaya ako natutunan ko na hindi limitahan ang ating Diyos, mga kapatid. And faith is taking God at His Word. Yan po ang ating pinag-aaralan. May mga times na hindi natin maintindihan kung ano nangyayari. Ano? May mga times na kinu-question natin, Diyos, Lord, bakit nangyari to? Oh, Lord, bakit nagkaganito? Ang pangako mo na parang taliwas sa pangako mo. Parang pangako mo hindi mangyayari sa buhay ko. Dahil sa nakikita kong laking problema sa paligid ko, parang imposible na magkaroon ng kasagutan. Again, I will tell you, I will say it to you, don't limit God. Use our faith and don't limit your faith in the Lord Jesus Christ. If you will not limit your faith, God will not limit His answer. Okay. So, there were times na minsan di natin maintindihan nangyayari. Alam niyo po ba, ang faith hindi bumabatay sa nararanasan mo ngayon o sa nakikita mong problem. Hindi yan ang batayan. Kung dapat kayo manampalataya pa o hindi na, hindi yan ang batayan. Bakit? May mga
sitwasyon sa ating buhay na minsan hindi natin maintindihan. At ang hindi natin alam, God is just testing our faith. Yes! God is just testing our faith. Kung tayo magpapatuloy na susunod sa Kanya, kung tayo magpapatuloy na maglilingkod sa Kanya, titingnan niya, iaalaw niya mga mabibigat na pagsubok minsan. Daraan sa atin, pero tandaan niyo ito, parang bagyo lang yan. Dadaan, bukas, ng umaga, maliwanag na uli at sisikat na uli ang araw. Dumaan lang yung bagyo. Walang bagyo kayong makikita sa anumang bansa na hindi dumaan, na tumigil ng isang buwan sa isang lugar. Walang gano'n. Paano naglalakbay lang yan? Dadaan lang yan. And afterwards, sisikat din ang araw. Pag dumaan ang problema, nandiyan pa rin ang Panginoong Jesus. Pag dumarte ang bagyo, hindi naman umaalis yung araw eh. Nandiyan lang eh. Pag umalis yung bagyo, makikita mo, bukas, maliwanag na uli, sumisikat na uli ang tindi ng araw. Hindi umaalis. Ganyan ang ating Diyos. He will never forsake us nor leave us. He's always there watching us, watching our faith, watching our attitude of faith. Kung tayo baga ay nagdududa na o tayo ay nadidismaya na, huwag mo pakikita sa Panginoon. Just keep on believing. Keep on trusting God. He will never forsake us. Laging may answer ang Diyos. Tingnan nyo si Abraham, ano? Ano sabi sa Bible? Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when he was called, obeyed God. He obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he left, not knowing where he was going. Sa Genesis, sa book of Genesis, kinausap ng Diyos si Abraham, Abraham, gagawin kitang malaking bansa. Makikipag-covenant ako sa iyo, and I will bless you, I will bless your children, and I will bless your children's children. Dadalhin kita sa isang lupain na do'y pagpapalain kita. No? Hindi mo alam yung lupain, but you had to go. At inuutosan kita, pumunta ka. Iwan mo ang iyong hometown at isama mo ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong gusto isama ka mag-anak at pumunta ka sa lupa ituturo ko sa iyo. Hindi sinabi ni Abraham na, Lord, to see is to believe muna. Anong proof mo? Kailan malaman ko kung saan yun? Ang hirap kaya maglakbay. hindi kinwestiyon ni Abraham ang Diyos. He just obeyed God. At pumunta siya, naglakbay siya, kasama ang kanyang mga isinamang mga kamag-anak, isa nga do'y pamangkin niya, si Lot, para pumunta sa lupaing ipinangako ng Diyos, na kailanman hindi niya nakita. Wala siyang idea kung anong meron doon. But he just obeyed God. Ganyan ang pananampalataya. May mga times na hindi natin naintindihan kung ano yung gustong may ipagawa ng Diyos. Minsan nangangatwiran tayo, Lord, totoo ba yan ang gusto mo? Parang taliwas yata. Never question God. Just trust Him. Hindi kanya uutusan, hindi kanya pagagawin ng ganito o ganyan kung mapapahama ka. Laging ang papunta ka, lagi sa pagpapala ng Panginoon. Once you obey God, lagi kang papunta sa promised land ng Panginoon. Okay. So, another thing is, when God speaks, faith says, I believe it because God said it. Iyan ang faith, ano? Pag ang Diyos ay nagsalita, ang attitude of faith mo dapat, I believe it because God said it. Yes. Ano? Sabi ng Panginoon, example, Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan at pababayaan. Another example, Philippians 4:19, God said, He will supply all your needs according to His riches in glory
in Christ Jesus. Another example siya, Panginoon, Romans 8:28. God said, He works all things together for good. Lahat ng bagay magkakalakip-lakip na gagawa sa ikabubuti mo. Parang puzzle. Kung magulo yung puzzle, ang Diyos ang bahala na pag-ugma-ugmain ang mga puzzles na yan. At in the end, makikita mo ang isang magandang larawan sa puzzles na nabuo. Unless na hindi pa buo yan, unless na watak-watak pa yan, hiwa-hiwalay yung mga magkakulong puzzles, hindi mo makita, hindi mo maintindihan kung anong image meron yung puzzle. Pero pag pinag-sundo-sundo at patuloy mong pinag-ugma-ugma lahat yung puzzle, makikita mo ang isang magandang larawan. Ay, mukha ko pala. Mukha ko pala yung nandun sa puzzle. See? Sandali po. At bakit naman? Saan ba yung nagre-ring? Na-istorbo ako dito sa Bible study. Oh my. Sandali, ano po? Baka anak ko yung tumatawa. Okay, tuloy po natin. Hindi ko magalaw kasi itong baka mawala tayo. Bakit naman ngayon pa? So, wag po kayong tatawag sa messenger ko. Ewan ko kung narinig niyo yung ring, nakaka-istorbo. Okay, so, tapusin na po natin to. At wala na rin time. Okay, tuloy natin next week. Distract tayo dito sa sa tumatawag eh. Okay, so, tapusin na po muna natin to. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung ring eh. Okay. So, this is faith, Kung ano sinabi ng Diyos, just obey Him. Abide in Him. Sabi nga ni Jesus, if you will abide in me and my words abide in you, you will know the truth. Or you will ask anything in my name and it will be done unto you. Yun, tumigil yung yung ring. Okay. So anyways, ituloy po natin sa susunod natin pag-aaral sa Friday. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyo po biyaya, sa iyo pagpapala sa amin sa gabi ito. Pagpalain mo ang ilang mga kapatid na nakasama namin sa gabi ito sa pag-aaral patungkol sa pananampalataya. Tunay, Panginoon, that there were times sa aming buhay ko aming babalikan na lukot-lukot at talagang malabo. Hindi namin makita ang Diyos sa mga eksena, sa mga senaryo na yon. Pero dahil kami hindi nawala ng pananampalataya sa madilim na nangyayari sa kapanahunan na yon, na dumaan pagsubok sa aming buhay. Afterwards, after the storms of life, sumikat din ang araw. Parang ganun ka, Panginoon. After the storms, those problems na parang storms of life, sisikat din ang araw at saka namin maunawaan kung bakit mo pinahintulot ang mga problem na yon. Sa ikatututo namin, ikalalago sa panampalataya, sapagkat ang lahat ng yan, mga bigat na pagsubok sa buhay, ay testing lang. Testing lang. Ang tunay na panampalataya, kapag idinarang, kagaya ng ginto, kapag idinarang sa apoy, nawawala yung mga dayami, nawawala yung mga nakaatat sa ginto na mga buhangin at mga hindi ginto. At ang natitira sa apoy ay yung kapuruhan ng ginto. And that gold is like our faith na nagiging ginto sa impaningin. Kapag amin patuloy na pinagpapatuloy ang aming pagtitiwala at paglakad sa pananampalataya sa iyo. Sapagkat alam namin that you will never leave us nor forsake us. Anumang tahakin namin pagsubok problema, we will continue to trust you, Lord, in the midst of the storms because you will never leave us nor forsake us. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito. Pagpalain mo ang aming pasamantalang paghiwa-hiwalay. Bless my brothers and sisters, Lord. You will continue to bless them, Lord. Heal those who are sick.
prosper those who are in lack. At yung mga nasa poverty, Lord, you will prosper them in due time. Yung mga nasa mga pagsubok, they will receive victory by our faith, Lord. Maraming po salamat. And Father God, salamat po na anumang mangyari, patuloy kami mananahan sa iyo at patuloy namin isishare ang video na ito sa mga friends, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Use us, Lord. Use this video to teach your people, to set them free, because they will know the truth through this word, and the truth will set them free. Maraming salamat, O Lord. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all po.